At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang mainit na issue ang sumabog kaugnay ng di umano'y hindi opisyal na listahan na naglalaman ng mga plano sa Malacanang. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, mayroon siyang impormasyon tungkol sa mga hakbangin ng pamahalaan na di umano'y konektado kay Liza Smugs, Tambaloslos at President Kuting ng Norte Jr. Ayon sa mga ulat, nabunyag di umano ang listahang ito na tumutukoy sa mga hakbang at plano ng administrasyon na maaaring makapagpahiya kay Pangulong Marcos. Si Senator Bato na kilalang malapit sa administrasyon ay nagpahayag na may mga puwersang nagtutulak ng maling impormasyon upang ilagay sa alanganin ang Malacanang at ang Pangulo. Idinagdag pa ni Senator Bato na may mga pangalan sa listahan na tila ginagawang pawn o mga tauhan upang isulong ang mga pansariling interes ng ilang grupo. Ang pangalan ni Liza Smugs at Tambaloslos ay paulit-ulit na binabanggit. Ngunit hindi pa malinaw kung anong papel ang ginagampanan niya sa kontrobersyang ito. Bagaman wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang, kaugnay ng nasabing listahan, inaasahang tutugunan ng pamahalaan ng mga paratang upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Maging si Pangulong Marcos ay maaaring magbigay ng kanyang pahayag upang linawin ang usapin. Patuloy naming babantayan ang isyong ito at magbibigay ng pakanibagong detalye sa mga susunod na araw. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Napakarami hong bumilib dito kay Attorney Vic Rodriguez. Siyempre, Senator Bato de la Rosa, wala na hong dapat ipatunayan yan. Nakita niyo naman ho kung paano yung ginagawa niyang paninindigan dyan sa Senado. Pero ano lang ho talaga, dinadaan lang ho talaga sa brasuhan ng administrasyon yung Senado at House of Representatives. Kung ano gusto nilang mangyari, yun ho nasusunod. Kay Senator Christopher Bongo, yung Malasakit Center, no? Kasi ganito lang naman ho kasimple yan. May pera. Noon pa naman may pera para gawin yung mga proyekto na yan. Bakit kailangan pa nating hintayin yung Christopher Bongo? Sige nga. Bakit kailangan pa nating hintayin yung si Bongo? Oo, sinasabi nung iba ng mga talyanista natin sa IMADA, binabanatan tong si Senator Christopher Bongo. Pero yung pagbanat ng mga kasama natin, constructive criticism. Hindi tayo against doon. Noong isang araw nga, ginawa natin na reaction video yung pagbanat ng iba natin mga kasama kay Senator Christopher Bongo. Pero ang issue dito, ang problema natin dito, yung mga talyanista natin sa IMADang bumabanat dito kay Senator Christopher Bongo. Kasi hindi naman daw niya pera yung pinamimigay. Hindi naman daw galing sa bulsa niya yung pinantutulong dyan sa Malasakit Center. Okay, walang problema. Bakit hindi nagawa yung Malasakit Center na yan noong mga naunang panahon pa? Bakit kailangan pang hintayin niya si Senator Christopher Bongo? Ibig sabihin, merong husay ang mama. Nagtatrabaho ang mama. Alam niya kung saan kung saan mahina yung sambayan ng Pilipino. Alam niya kung anong kailangang tulong ng ating mga kababayan. At isa ho ang tulong medikal ng pamahalaan para sa ating mga kababayan mahihirap. Ito dito kay Sir Philip Salvador, no. Pagdating sa loyalty, doon ho tayo sa loyalty. Kasi kung tinatayuan nitong si Sir Philip Salvador, ang prinsipyo at paninindigan ng PDP, ay kilala nyo naman kung sinong tumitimon sa PDP at kung ano ang paninindigan ng PDP laban, diba? Para ho talaga sa sambayan ng Pilipino. Hindi naman ho para kung kani-kanino, hindi para sa mga Duterte o kung sino pa man, no. Nakita ho natin mula noong nagdaang administrasyon yung PDP laban na yan. Hindi ho kagaya ng lakas-lakas yan o kung anumang partido dyan na pagka kung sinong administrasyon, doon sila makikiapid. Ang ginagamit ho nating term dyan, nakikiapid ho sila kung sinong nasa administrasyon, doon ho sila nakikikabit. Itong PDP laban, hindi ho. Kung hindi ka nakaayon
doon sa prinsipyo ng PDP, itong mga partido na to, hindi ho sila basta-basta, kumbaga, nakikisapakati ka nga. Itong si Atty. Jimmy Bondoc, wala na ho tayong kailangan sabihin dito kay Atty. Jimmy. Itong mga bago, ang kailangan ho natin dito, dahil wala pa naman talagang napatunayan yung mga yan. Oo, abogado itong si Atty. Jimmy Bondoc. Pero, naglingkod na yan sa ating bansa, no, noong panahon ni Tatay Digong. Pero bilang senador, mga wala akong experience, ang tinitingnan ho nating number 1 dito, kaya itong si Atty. Vic Rodriguez, itong si Ipe, itong si Senator Ipe, Senator Jimmy Bondoc, ay yung kanilang loyalty doon sa kanilang mga prinsipyo at tinatayuan dito sa kampanya na to. Okay? Huwag muna natin pag-usapan, walang experience yan, kesyo ganito yan, artista lang yan. Hindi o ganun. Minsan yung mga ganyan pang individual, yung mga individual na yan, sila pa yung mayroong tunay na pagmamahal sa ating bansa. At talagang merong gustong ihatid na reforma sa ating pamahalaan. Yan si Kong Dante, hindi na natin dapat pag-usapan yan, di ba? Isa ho talaga yan ngayong mga panahon na to na talagang tumatayo sa mga kabuktutang nangyayari dito sa administrasyon ni Marcos. Ito, honestly speaking, hindi ho natin masyadong kilala itong si Atty. Hindo. Itong si Pastor Apollo Kibuloy, nandiyan kay OJC, hindi naman kung kurakot nga naman yan, walang kingdom yan, walang kingdom, no? Wala ho siyang napakagagandang mga lugar diyan sa Davao City na pagmamayari ng KOJC. Napakahusay yun. Pagdating sa pamumuno, okay din ho yan si Pastor Apollo Kibuloy. Yan si Lambino, Atty. Lambino, hindi rin ho tayo masyadong familiar o aware kung ano man yung mga ginawa niya nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung hindi ho tayo nagkakamali, naglingkod ho itong si Hinlo at itong si Lambino noong administrasyon ni Tatay Digong. Ika nga nila, pagdating dito kay Willie Revillame, hindi pa ho siya politiko, tumutulong na ho yung mama na yan. Kaya wala na ho tayong pagdating sa sikmura ng sambayan ng Pilipino, malapit din ho yung na yan, yung mama na yan. Kaya kung iboto ho siya ng ating mga kababayan at kung susuportan niya ni Tatay Digong, yan ho yung mga question mark, di ho tayo sigurado kung mapapasama sa lineup yan. Pero yung mga unang nabanggit natin, automatic na ho yun, kasama na yun. At itong si Gov Chavit, hindi rin ho tayo sigurado. Pero base kay Tatay Digong, dun sa video na napanood natin, itong si Chavit, ho yan, kumbaga, kabisado niya ang sitwasyon ng ating mga kababayang mahihirap. Ayun na nga mga kababayan, sa susunod na video na lang ho natin babaran to at makipagkwentuhan ho tayo sa ating mga kaibigan, no? Sa ating mga kasama dito, mga political vlogger at babaran itong mga kandidato na to. Pagsalu-saluhan itong mga magagandang pwedeng ihatid ng mga individual na to kung sakaling malulok sila sa Senado. Okay ho ba yun? Sa susunod na video na lang ho natin babaran at ayusin ho natin yung ating listahan na kung saan pagka meron ho tayong ipinakitang larawan sa ating screen, yung mga maiimbitahan natin dito sa PH Update, mabibigay ho nila yung kanilang mga punta de vista. Okay ho ba yun? Okay. Isang like at isang subscribe lang ho. Alam nyo na si PH Update, yun lang ho kaligayahan natin. Ayun na nga mga kababayan, dumako naman ho tayo. Ito ho yung sinasabi ko kanina sa inyo. Ayan na nga ba? I can pin you down, my God. Huwag kang pailing-iling diyan. Alam ko, yung impormasyon na yan, De La Rosa told Maslog. Yan na nga ba sinasabi natin. Sa ayaw at sa gusto nyo, kayo dyan sa Senado, yung mga script nitong si Risa Hontiveros, mabibisto kayo. Di umano, pinuntahan daw ho nitong si Maslog, etong si ano pangalan to? Alice Go sa kanyang selda para papirmahan ang isang affidavit na kung saan masasabit itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo. Hindi na ho natin patatagalin ito, no? Bakbakan na ho kagad mga kababayan. Ito mga kababayan, panoorin ho natin ang nangyaring hearing diyan sa Senado. Ging! Directly kay kay... No. Anong information ang narinig nyo kay Go Huaping? Nung kinausap nyo, anong sinabi niya? Ging! Actually po, when I talked to Alice po, kwento lang po ni Alice sa akin lahat from the beginning kung paano po siya Maslog, nagsimula pagka-mayor. Ayusin mo. At saka sa lahat po na sinong nag-udyok. Hindi kami interesado dyan. Hindi nga, Miss Maslog. At alam nyo, hindi yan ang tinatanong namin sa inyo. Madam Chair, babalik ka Senator dalawang beses sa kulungan.
ni Alice Go for that purpose alone? Makipagkwentuhan? Ha? Do you want this committee to believe you? Na magkwentuhan lang? 2 beses ka pumunta. Anong pakay mo? Bakit ka pumunta doon? There was a communication, Your Honor. What There communication? was a message po. Miss Your Maslog, ibaba niyo po yung tono niyo I'm in sorry. answer. Go ahead, Madam Chair. Ano yung communication? Kaya sorry. ayaw siya magtaas ng boses. No, Okay. I'm sorry, Your Okay, Honor. so It's what, just, tell us about the communication. Kung nasa House of Representative ka na, kalang yan, baka sinermonan ka na nitong si Akop. Mr. Ginang Maslog, please respect the chair. Don't speak if you're not recognized. Kabisado na natin mga litanya ng mga mga kups doon sa House of Representatives. okay, Your Honor. There was a communication Gang. a person named Huwag ka na lumusot, ALG. madam. Initials of Alice Leal Guo. Yes, Your Honor. Okay. There was a communication of ALG na kumakausap po sa amin, sa akin po sa messages. And also talk to the good general. So yung pong message po na yon po involved a lot of people. Like No. who? Who? Oh. Hindi ko nga po Okay. just A lot of people, hindi mo maalala. Ay, very selective naman yung memory mo. Oh, Alam yan. mo, a lot of people, tapos hindi mo masabi ngayon. Sino? Sino? Game. Oh. Involve Maslog. a lot of people. Sinong people? Sino? Oh. Oh, takot Ano? ka na merong hahabol sa'yo after this hearing? Sino? Oh. Sige. that communication po, Your Honor, from an ALG was telling the general mga pangalan po ng mga tao. Kaya nga, Oo, sino nga yung mga sino yan? nagkaroon? Ano involvement ng mga taong ito? Ano ginagawa nito mga taong ito na nabanggit mo? Naku, yari ka dyan, Miss madam. Maslog. Madam Chair, hindi Yes, niya Senator De La masabi-sabi. Rosa. Dahil siya mismo ang may hawak ng affidavit na gustong papirmahan kay Alice Go na Yun. ipinpoint si President Duterte, Senator Go, Senator Bato at si General Karamat na nasa likuran ng Pugo Operations. No, sir. Yan ang totoo. Huwag kang magsinungaling dito. Sir, there was Ah. no affidavit po. That's Wow. not true, sir. Oh. Alice, pumunta siya doon sa'yo two times? Kuhaping. Pumunta siya doon Alice, two go. times? You may Oh. answer this or not. Basta pumunta ba siya? 2 times. Oh. Bumisita. Madam Chair, opo, 2 times po. Opo. I rest my case, Madam Chair. Nagpunta ng 2 times. Anong gagawin mo ng 2 times? Si Senator Bato de la Rosa, dati ho sa law enforcement yan. Alam ho niya pasikot-sikot yan. At alam ho niya, pagkaya ang mga nasasakdal, kagaya nitong si Alice Go, gustong trabahuhin. Ano ba ibig sabihin pagkatatrabahuhin? Pagkatrabahuhin, nandyan ho yung gugurgurin, o pababaliktarin, o patatahimikin. Marami ho. At itong ginawa ni Maslog dyan sa pagpabalik-balik niya na yan, sa pakikipag-usap niya dito kay Alice Go, masyadong tawag dito, masyadong suspicious, no? Kaya, Senator Bato, anuhin mo, balatan mo yung si Maslog. Sa tingin ho natin, ituturo niya, yung amo niya, baka nandyan pa sa loob ng hearing na yan. Pumunta siya. Anong purpose ng magpunta niya doon sa'yo? Mr. Chair, Madam Chair, can I consult my lawyer po? Okay. You can talk to your lawyer. Miss Maslog. So, Yes, ma'am. ano yung kahit ilan sa mga maraming pangalan na sinasabi mong information na yan? Sinight ka na namin in contempt. I know, Your Honor. You are here in the Senate. At kahit
Ubus na ang PC namin sa isang resource person. Pag cited in Nako po. Maslog! Nabibisto na kayo. Yung gusto nyo nung nahuli, alam ko sinong amo mo, Maslog. Yung amo mo, gustong gurgurin o gustong siraan ng mga Duterte, yun ang sigurado ko. Diba? Bakit mo kailangang isama sa affidavit? Base dito kay Senator Bato de la Rosa, doon sa sinabi niya, bakit kailangang ligawan itong si Alice Go at kalad ka rin ang pangalan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo. Diyan sa issue ng Pogo na yan, wala silang kamalay-malay dyan. Sumiklab lang yung issue na yan, naging problema lang yung Pogo na yan sa administrasyon ni Marcos Jr. dahil weak leader nga. Diba? Pero nung panahon ni Tatay Digong, kumikita ho ang ating bansa dyan sa Pogo na yan. Pero against ho tayo dyan, basta sugal kasi against tayo. Tuloy. attempt, nasa custody ng Senate, well, for pending this coordination with the NBI. So you are not only in the protection of the NBI, pati kahit ubos na ang PC namin sa inyo, pati protection ng Senate. So what is your answer to our question? Your Honor, can I just submit the document, Your Honor, sa inyo? Submit it now. It's 3 I minutes to don't- 5 I o'clock. don't have it right Write now, it Your down Honor. on paper. Oh, May papel kayo dyan, di ba? tostado ka na, madam. Tostado ka na, Maslog. Tostado ka na. Bakit ba ayaw mo sabihin? Mukha pa lang, di na mapagkakatiwalaan eh. Excuse me, Madam Yes. Chair. Bakit ayaw mo pa sabihin, SP Pro Tempore. Marian? The reason, Your Honor, is that because I am not sure if that's true. No, And it I doesn't don't matter want to- if it's true. Miss Maslog, kami po magtitimbang sa lahat na narinig namin sa mga resource persons na karaang mga buwan, mga taon. Kami po sa komite magtitimbang. Alin ang mukhang totoo, alin ang mukhang sinungaling. So we Correct. just need the raw information from Sila you. naman talaga eh. Wala na Yung ibang mga resource persons, yung ilan na ayaw sumagot verbally, sige, pinasulat namin sa papel. Submit it to us now through the COMSEC so that the committee members can see. Gang? Yeah. Oh. Ba't nandyan yung mukha nitong si Sir? Hindi naman siya nagsasalita. Talagang... Before that, hindi nila dyan. habang SP Pro sinusulat yan. Tempore. Mayor Kalugay. Tatakbo ko ba ulit? Mayor? Nakapag-file na Si po Jinggoy, kayo. ano na to eh. For- Masaya na to eh. Mayor, Opo, Your pang Honor. ilang term mo sana ito? Pangatlo po, Your Honor. Pangatlo? Last term na? Opo, Your Honor. Malungkot ka. Di makakapag-file si Alice. No. Hindi na kayo makakapag-share ng couple shirt, yung bag na padala sa suwal. Wala akong pakialam dyan. Yung mga kaartihan na yan itong si Jinggoy. Hindi na ano yan. Kababuyan na yung mga pinaggagawa nila. Hindi na ano yan. Doon lang tayo. Focus lang tayo dun sa Pogo. Pati ba naman yung personal na pamumuhay ng mga resource person. Pinakikialaman nyo. Game. Ito, iiyak na ho. Tumalon ho tayo ha. Paiiyakin ho natin. Why are you crying, Miss Maslog? Iyak Hindi po Maslog. ako. Your Honor, I can't. Kasi wala po Madam ako sa Chair. authority, Your Honor. Madam Chair, Senator De La Rosa. Hindi, ilabas mo. Maslog. sabi mo kayo na, nabasa mo. Nabasa mo lang yan. Yung file doon, nabasa mo lang. Saan mo nabasa? Pati si Nick Ano Biel nabasa? hindi dinamay na. Walang iya talaga itong mga ano na. Doon po sa communication nga po Anong communication? between yung certain ALG po. Certain ALG. Opo. So meaning, Alice Go. I will not, hindi ko po alam. Basta ALG Nako. po ang nakasulat. Hindi mo kaya nabasa yung pangalan na yan doon sa prepared affidavit na gusto mong papirmahan kay Alice Go? Your Nako. Honor, wala po akong Ah? papipirmahan kay Alice, Your Honor. Kang magsinungaling. I have iwan information. Alam Sige. ko. Kaya sabihin mo na kung sino yung nag-utos sa yung taga Malacanang na papirmahan yung affidavit na yan. Twice ka pumunta doon kay Alice Go para kumbinsihin siya. Sino yung sa Malacanang nag-utos sa'yo? Your Honor, Yan. I did not convince Alice po to sign any document po. You Your Honor. are a liar. You are a liar. Eh, expected naman yan eh. Naisahan mo nga gobyerno how many years ago? Mr. Chair,
Isahan mo na nga yung gobyerno noon pa. Ngayon pa. Marian, Yes, SP pro tempore. natatakot ka ba sa buhay mo pagka dinivulge mo yung mga pangalan? Namatay ka na dati. Di ba? Ibang klase talaga to si Jinggoy. Oy, sir, kasing lusog mo lang yan, tapos gugurgurin mo. Ano ko ganon? Natatakot ka ba sa buhay mo? Ha? At dinivulge mo yung pangalan. Namatay ka na dati. Oh, Nakanando ko ito talaga si Senator Jinggoy. Oo. ano? Come on, please divulge all the names that you know. Game, labas mo Sige na. kasi. And if I Wait, may, wait, SP nakakanta pro na. tempore, starting with the word, the name file doon, sa anong konteksto nyo narinig yung pangalan niya? Yun, game. Kay Nick Paeldon tayo, game. Ay, hindi. Paeldon lang pala, Paeldon. Sorry kung hindi pa Nick Paeldon, ha. Kasi yung Nick Paeldon, isa po yun sa mga naging tauhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nagtang administrasyon. Maraming Paeldon. Sinong Paeldon? Actually po, I think si Faeldon was in Bamban. Mhm. I think he lived in Bamban. Mhm. And apparently po, Mr. Faeldon and I think his Malalim-lalim yung wife hukay na also, hinuhukay nandoon mo, po sila madam. sa Bamban. Mhm. Ingat-ingat. And ito po, this information actually, in fairness din po, na-mention din po sa akin ni Miss Alex. Okay. They were invited to go to Davao. Mhm. Madam Chair, Motorcycle. SP pro tempore. I see Alice go in Dali lang. disbelief. Yeah, Madam Chair, So perhaps could we can we ask, yes, Sino nga alin as tong SP pro maslog na tempore is to? indicating and the majority leader has asked, aside from Go, official Happy. response, verbal response Is it would true probably be That you needed. mentioned the name of Faeldon? Madam Chair, ganun po yun. Meron pong isang picture po with the former president po and me, nag-group po na circulating before. Yan po yung kinukwento po. Yan yung isa rin po na pagkwentuhan po namin. Na that's my first time po nakita ko po ang former president. Doon sa group picture niya yan, na circulating, that was the first time po na nakita ko po siya. Doon naman po siya na-mention po ni Miss ni Ma'am kanina, Maslog. Maslog. Kanina naman po na regarding po kay Mr. Nick Faeldon naman po. Mm, Mr. so Nick Faeldon naman ito. po talaga nasa Bamban. Meron po Mm. siyang goat farm po sa Bamban. Goat farm. Yes po, goat farm. So kayo may babuyan, siya naman kambingan. Wala Oh, naman po so? kami any transaction pero may goat farm lang po. Goat farm. May goat farm lang po siya sa Bamban. Okay. Yan lang po. Madam Chair. Okay. Senator De La Rosa. Yeah. Ito talagang si Rizzo Ontiveros, narinig lang. So ikaw may babuyan, siya may goat farm. So anong relasyon dalawang yon? Halatang meron lang gusto lang i-connecta Can I Nagya confirm talaga si to- Ontiveros, oo. From Alice Go. Yung tanong ko kanina, meron akong iwan information na natanggap Hmm. about that affidavit na dala-dala ni Maslog. Meron akong informasyon. Confirm or deny lang from you. Hindi kita pinupirsang sagutin. You can ask the advice of your lawyer. Pero, tinatanong ko lang para mabigyan Rekta na. ng katuturan itong lahat ng sinasabi. Pasadaan ho natin to kasi importante ho ito Kasi dito ho nalalabas na yung mga kabalbalang ginagawa nila dyan sa mga hearing na yan. Kumbaga nagkakabistuhan na. Yung script na kung hindi man itong mga namumuno dyan sa hearing na yan, yung mga talagang gumugusto dyan, o yung mga amo ng mga namumuno dyan sa hearing na yan na nasa Malacanang, nagkakabistuhan na ho. Tuloy. Buti na lang, Senador, Madam kung si Chair, Senator Bato. doon sa question po sa akin ni Sen Bato po, I remain silent po. At meron pa po akong kadagdagan po na answer po pala doon sa na-mention po ni Ma'am Maslog kanina na invitation ng Davao. I just want to clarify.
wala pong nangyaring invitation po ng Davao. Wala po akong kakilala. At yung picture na yon ay nag-iisang picture lang po yon, July 22 to be exact, 2022. Hindi na po presidente si former president that time. Doon sa group picture po, I think and I believe po na circulate naman po talaga siya. Kumalat po siya sa social media, pero that was my first time po na nakita ko po siya. Hindi po, si former president po. Okay. Before we continue, I will call Senator. Alam nyo, ito nakakataon nangyayari dito eh. Ito na nakikita natin sa social media. Ang nakikita ho natin sa social media, mas naniniwala na ngayon ang ating mga kababayan dito kay Alice Go. Kesa dito sa mga senador na to. Di nyo papansin yon? Ngayon kung anong sinasabi nitong si Alice Go, yun ang pinapaniwalaan ng ating mga kababayan. Parang from sinungaling na Chinese spy na kesyo ganito, pogo, konektado, sila ang may-ari ng ganito, ganyan. Ngayon kung anong sinasabi nitong si Alice Go, kasi very consistent itong bato ng ali. Kuha niyo ba mga kababayan? Very consistent. Kung ano itanong sa kanya ngayong hearing na to, pagka tinanong siya sa susunod na hearing, yun pa rin ho sagot niya. Kasi minsan ho, ginagawa ho ng mga ng mga nasa hearing talaga. Tinitingnan nila yung consistency ng mga sagot ng mga resource person sa mga hearing na yan. At base sa ating nakikita, kasi minsan talagang binababaran ho natin mga hearing, talagang pinapakinggan natin. No? Kahit na puro kababuyan lang pinagagawa ni Risa. Minsan pinapanood ho natin. Yung mga sagot nitong si Alice Go dun sa nakaraang hearing, kahit na sabihin natin 3 linggo na nakakalipas, pagka tinanong siya, yun pa rin ang sagot niya. Ano ibig sabihin dun? Hindi ho nagsasabi ng... ibig sabihin, nagsasabi ho ng katotohanan itong si Alice. Pagka sinabi niyang, hindi, yun ang una at huli namin pagkikita, walang imbitasyon sa ganyan. 2 beses siya nagpunta kung saang detention cell ba yan, o pagbisita dito kay Alice Go, yaang si Maslow. Yun ho ang dapat natin tanggapin kasi consistent tong Ali eh. Yung isa, merong A1 information itong si Senator Bato na merong nakikipag-usap sa kanya. Ayun na nga mga kababayan, di na ho natin tatapusin ito. Kung gusto niyo panoorin, punta lang ho kayo sa Senate. Kaso, hahanapin nyo yung portion na yan. Pero bukas, sige, try ho nating hanapan ng isingit itong itong hearing na to. Kasi ang dami pa hong nangyayari, dami pa ho natin di napasadaan yung kay Attorney Hinlo. Ay yung kay anong pangalan ng isa pa nating kandidato? Itong si Attorney Lambino. Hindi pa ho natin narinig yung mga punto de vista nila diyan sa pag-file nila ng CO. Sige, kailangan po ho natin balikan para mapakilala din ho natin sila sa ating mga kababayan. Kagaya na sinabi natin dito mga kababayan, kung sino yung mga kandidatong susuportahan ni Tatay Digong, yun din ho ang ating mga susuportahan dito sa PHP. Ayun na nga.